Good morning! Happy Sunday, guys! And thank God it's Sunday! Ayan. May puti-puti yung face ko kasi niligan ko siya ng bleaching cream dahil ngayon yung mga dark spots and pimple. Ayan. Wala na siya. Yun. And hi kay Ali Ortiz pala bago ko makalimutan kasi alam niyo naman ako. Yun. Anyway, hindi na pala family sign. Fam sign na yung tatawag natin or tawag ko. Dahil nga masyadong mahaba nga naman pag family sign. And marami nga nag-suggest na bumili na ako ng whiteboard. Later, bibili na ako. Para sa inyo guys, gano'n namin kayo ka-love. And gusto rin namin ibalik sa inyo kung nag-e-effort kayong manood ng video sa amin, mag-like, mag-comment, etc. Ayun, yun na rin yung ibabalik din namin sa inyo yung love and support nyo. Kasi gusto ko rin naman ng gano'n. Ayoko rin naman yung kabig lang ako ng kabit. Gusto ko rin mapasaya rin kayo. At mas gusto ko mas mapasaya kayo guys. Kaya rin ako nagva-vlog para mag-share and kahit papano makapagpasaya kung na-appreciate nyo. Syempre, di naman lahat ng tao mapiplease natin, diba? Pero, maraming salamat sa nakaka-appreciate sa amin na kahit na everyday ganun-ganun yung ginagawa namin paulit-ulit. At dyan pa rin talaga kayo para supportahan at intindihin kami. So, papasalamat lang talaga ako. Ngayon, kaya ako ginagamit yung paper kasi marami nagbigay sa amin ng papel. So, wala rin kami paggagamitan. So, sabi ko, gano'n na lang gawin ko. Tawag dito, i-gamit lang sa fam sign. So, yun. And, Sunday, mamaya magsisimba ako. It's either 5. Kasi, pag 7, ang hirap ng parking sa festival mall. Kaya, iniisip ko kung 7, basta, depende. Magda-defrost muna ako ng ref namin kasi sobrang daming ice na hindi ko na rin naasikaso. And yung mga ibang dapat linisin dito, gagawin ko muna bago ako umalis later. Tapos, yun. Bukas makuha ko na yung mga stickers ko. And, sana nga bukas na talaga, sure na. Kasi 1 week na rin yun, pero okay lang. Busy rin yung gumawa. Pero kasi, gagawa ni ate Conscious Mom ng, pipicturean niya, etc. para mas maganda yung presentation. So, yun. Tapos yun sa bazaar, i-update ko kayo soon, guys. 4 days pala yun. October 9, 10, 11, and 12. 9, 10, 12. 4 days na pala yung bazaar. So, Friday to Monday. Ayun. Basta, sana makita-kita tayo dun. Punta kayo dun, guys. Tapos, yun lang. Naiinis ako. May mark talaga siya. Naiinis ako kasi may mark talaga siya. Ayan, yan. Hindi ko alam kung matatanggal. Pero, ewan ko ba, nakakainis. Ayun, bali, October 1 yung start namin sa Gold's Gym ulit. So, this week, mag-gym muna kami sa dating gym namin for the meantime habang inaantay namin yung master list dun sa, sa Gold's. Kasi nga, kasi 1 month pala yun bago i-process. So, okay lang. At sa try namin 3 days. And effective naman talaga. Sorry. And effective naman talaga. Tapos, magaganda yung mga machine sa Golds. Kaya, yun. So, yun lang guys. Later na lang kakain muna ako. And, ayusin ko muna yung mga dapat kong ayusin dito. Ayan, nagpa-deliver na lang ako ng nag-order na lang ako sa McDo ng nuggets. Tapos, antayin ko na lang. 40 pesos pala yung charge kapag magpapa-deliver kayo. So, ayun. And, antayin ko na lang habang naayos ko na yung ref namin. Ayan, ito na yung order kong nuggets. Tsaka barbecue sauce, rice, tsaka pineapple juice. Yun, hi pala kay Yang, kay Craig, and kay Baby Prince. Hi sa inyo! Ayan, hindi ako hindi ako mag-makeup ngayon. Nag-moisturizer lang ako, kilay and lipstick na Ruby Woo, MAC Ruby Woo, kasi
nagbabalat yung mukha ko. Hindi siya maganda kapag naka-makeup. Halatang-halata nagbabalat. So, bahala na. Ganito na lang siya. Kaya nagkilay lang ako. And hindi ko alam kung magsasalamin ako, pero bahala na. And thank you pala kay Tita Beck sa aking necklace. Ayan. Super cute lang. Pearl, tsaka with kasamang bracelet. Sinuot ko na siya. Buti sakto lang kasi diba napakaliit ng wrist ko. So, buti sakto lang siya. So, yun lang. And kay ate mo Nef pala na earrings. Thank you so much. Sige guys, maalis na rin ako maya-maya sa Festival Mall na ako kakain kasi gusto ko rin ng Wendy's macaroni and yung pizzera na kinakain ko lagi. Kasi last time walang pepperoni, hindi ko naabutan. So ngayon gusto ko kainin yun tsaka macaroni salad ng Wendy's. Kasi sa festival lang may Wendy's. So yung sa ATC, 10 pieces lang yung 10 pieces lang yung lagi available nila. So mabilis lang maubusan na pag weekend. So yun lang. Ayan, 3:46 na. Hindi na madali na ako maglagay ng pilik mata ngayon kasi wala lang, hindi ko lang feel tamad na tamad mode dahil nga nagbabalat din yung mukha ko. Tapos, yun lang. Maaga akong pupunta ngayon sa festival kasi kakain ako. Tapos, magtitingin-tingin lang kung ano lang, window shopping. Window shopping talaga. So, yun lang. And, excited na ako. Next week, magkikita kami nila Ate Ann, nila Baby Ju. Ayun. So, see you! Ayan, dumaan muna ako sa laundry kasi kinuha ko na yung pinalaundry namin. And then, ngayon sa buwan na naman muna. Grabe, kahit Sunday may business. But, thank you Lord! Ayan, palabas na ako. Kaya guys, sarap bumiyahe kapag linggo walang traffic. O, diba? Ayan, inagahan ko na dito kasi alam ko nang sobrang hirap ng parking as in, lalo na pag Sunday. Ayan, swerte ako at may mga umalis, 3 sila. So, umabot ako. Ayan, dito na ako sa dadaan sa may Rob. Kasi taas ito, Victory na eh. Ayan. Daming sale dito ngayon, oh. Everywhere sale, kahit kasi sa SM, MOA, ganyan. Ayan. Pero ako ng famous na Polity pizza packet. Ito siya. Ayan. Medyo mainit pa eh. Pili ulit ako nito. Forgiveness in the name of Jesus, because He died for our sins so that we can be reconciled to the Father heart of God, the Father Himself. And what happened when Paul met the gospel? His life was radically changed. From persecuting Christians to be the one defending the very faith that he once destroyed. That's what happens when the gospel penetrates a life. There's a rerouting that happens. He may have gone here this way, leading to death. But then God intervened now with living the life. Some of you, parang hindi ko naman yan nakita eh. Holy Spirit comes and leads us. He will lead us into the path of life. Amen? So, and then where was Paul preaching? It changes, it's still the same. So what happened to Paul? Instead of being discouraged, grabe, di mo na ako pinapakinggan. What he did, okay? Ayaw niyo ako pakinggan? I'd go to another opportunity. Okay, that's why he went to the Hall of Tyrannus. What's the Hall of Tyrannus? Tyrannus. Or T-Rex, no? Tyrannus. What's with the Hall of Tyrannus? The Hall of Tyrannus is a place where a lot of things are happening. They call this like a siesta time. Like in Spain, they close the establishments just so that they can rest and like sleep, di ba? Sana meron din tayo dito sa mga work natin, no? Like from 11 to 4, you can just rest and sleep. Diba? Sarap na. 11 to 4 p.m. That's what happened there. With the Hall of Tyrannus, from 11 to 4, people would flock in there just to exchange ideas, exchange ideologies, exchange worldviews. So Paul saw that opportunity and seized it. Oh, there's an exchange of ideas here. And preached the gospel here. So he's preached the gospel, reached it daily. People from all walks of life would come there to the Hall of Tyrannus. Earlier, I said it's a port city. So they would go there, and then after a while, they would go back to their province or regions where they were. So what's the modern equivalent of the Hall of Tyrannus? A lot of people are there
exchanging ideas, exchanging worldviews, coming from all different walks of life, different culture. That's the campus. So why the campus? Why do we need to go to the campus? So just like Paul, he saw the unique opportunity of openness. Last week, Pastor Edre led you into the okay. Or, no, I reject it. You see, children are different. Children's neurons are so many. Their minds work like sponges. Whatever we put in there, they would absorb it. So ano naman po nangyari? I was in the queue. You've been saying, yeah, I've had my father and my mother, but they never really affirmed. Right now, the Father is here to affirm you that you are loved, that you are precious, you are accepted, you are forgiven, you are redeemed because of what Jesus did for you. Not based, just like what Kersey prayed, not based on our own doing, but based on what He did for us. There's a unique opportunity of openness. But if we don't seize it, this is actually like a double-edged sword. It can go to the good thing or the bad thing. If we don't disciple them now, we lose them to these things. Do we want these things to disciple our generation? Oh, they're not things pala. This shows, these people. If we don't actively disciple them, we'd lose them to the world by default. That's why you'd see children who dance like some, because they see it in YouTube. That's why we see children who are like, I want to be like Pasteria's girl. I want to be like Adam. I want to be like Vice Ganda when I grow up. Why? Because they've been exposed, and because of this openness, it comes into them. It comes into them. It registers in their minds, and it would later affect the way they live. Now, we cannot always, like, hindi naman natin pwede sabihin, huwag ka manood ng YouTube, dyan ka lang sa kwarto mo. Ako naman tuturo sa'yo, wala, hindi ka lalabas. Hindi natin sila pwedeng ganunin. But what we can do is, since we cannot prevent that, we instill something that would repel that, which is the gospel. That's why we need to preach the gospel to them as early as it can be. Because the gospel will captivate their hearts. And whatever the world throws at them up, the gospel will be the one to defend them. The gospel will be the one to empower us to live a life holy for the Lord. The gospel will be the one to bring change, not only to ourselves, but even to our families, to our regions, to this nation, and to the whole world. If they don't have the gospel now, where would they be? This. You see, the enemy will come to kill, steal, and destroy. This is the inheritance that God has given to us, the next generation. So if we're not fighting for them, we lose them by default. So I urge you, sons and daughters of God, make disciples of the next generation. And then we will see this nation change. Because our God is the Lord and our God is good. So what are we doing here? Why the campus? Be amazed by the beauty of this Jesus that we serve. Be amazed by our Father who loved us unconditionally. And be amazed by the Holy Spirit who would love to dwell in our hearts despite our own wretchedness. This is the God that we serve. And when the Holy Spirit is in us, He will empower us to make impact, not only in our lives, but in our families, in this nation, and the whole world. This is the impact. Tapos na yung service, so punta muna ako ng Wendy's. Bibili ako ng macaroni salad. Or kakain ako dun. Parang wala na yung Wendy's dito kasi, H&M na, Sa baba na daw yung Wendy's, lumipat na. Laki ng H&M, Natanong na lang ako sa customer service para sure. Wala na palang Wendy's dito. Parang booth na lang pala daw. Kumatik pa ako pumunta sa kabila. Sabi ni Kuya sa kabila daw. Kaloka. And finally, nakabili na ako. Dalawa na yung binili ko para may extra ako later. Yung punta na ako ng ATC kasi punta pa ako ng LBC tsaka ano yun? Basta may puntahan pa ako sa town. May mag-window shopping pala muna ako dito sa Robinson's Dep Store. May mga 50 off Daming sale na footwear,
Ayan, naglalakad na ako. Grabe, sobrang daming tao rin dun sa dito dahil nga super sale sila. Umaambon na. Punta muna ako ng ATC kasi kailangan ko mag-withdraw and LBC. Sana konti lang tao. So, yun lang guys. And later na lang. Grabe, tignan nyo yung lakas ng ulan. Buti na lang na pala ako. Nakasakay na ako sa kotse. Hirap nito. Wala pa naman akong payong layo ng parking ko kanina. Grabe, mabilis na wiper na oh. Hindi na kaya. Sobrang wala akong makita. As in, lakas ng ulan. Ayan, ATC na ako. Punta muna kay LBC. May kukunin lang ako dun saglit. Tapos, kakain ako ng macaroni salad. Hantayin ko muna si Heinz later. Bago kumain. Ito, pang ano ko lang pa ngayon. Talagang kinave ko lang talaga siya. Ayan, napupunta lang ako sa Starbucks sa may metro. Doon lang ako kakain. Tsaka order ako ng drinks nila. Baka mag-chocolate, Java chip. Pero ewan ko. Siguro yun na lang ko orderin ko. Dami oh. Puro mga toys. Yan, lalakad na ako. Doon na lang pala ako sa Starbucks Molito. Dahil dito hanggang 9 o'clock lang sila. So, 1 hour lang. Mas okay na dyan na lang. Doon na lang ako. Para kahit hanggang 11 yata ito or 12 yung Starbucks, Molito. So, ilakad muna ako. Yan, ang order ko pala is, chocolate chip cream. Yan. Hey guys! Ito na asawa ko. Wait lang, para nagmo-moist yung phone ko. Ayan. Hindi bumabaan na ako. Lamig na kasi uminom ako ng Ayun, binila ko niya yung sangkyamoy kasi manonood kami later ng... Favorite niya yun favorite ko to eh. Nung bata ako, dito ako nagka-UTI. Kasi sa tapat ng bahay namin, may mga binibenta ng mga ganito. So, syempre, hindi naman ako nasa-supervise ng lolo't lola ko. So, nagagawa ko yung gusto ko, kung anong kainin, ganyan. May allowance ako before. So, doon nauubos yung pera ko, kakakain ng mga ganito. Piso isa nito before eh. Ayan, 35 yan. So, wala akong makeup. Tingnan mo yung face ko. Good. Nagsimba ka ganyan yung tsura mo. Bakit? Ano yung tsura ko? Nakapal. Kaya niya naka-shorts ako. So, yun lang. Pupunta kami ngayon ng Army Navy. Sinabi ko na kay Ate Ann. Pupunta tayo next week. Tapos, sabi ko anong gusto niya. Kasi magdadala tayo ng food. Sabi ko pizza or chicken pang lunch. Sabi niya pizza na lang daw. So, magdadala kami ng pizza pagpunta namin kay Ate Ann next week. So, see you Ate Ann, Klutz, and Baby Ju. Si Jaya for sure may pasok yun. Tsaka si Kuya Kits. Pero sana off ni Kuya Kits sa Tuesday. Tapos, yun lang. And, super excited lang ako next week. Bukas, magla-lunch kami kila Mama. Kasi binilhan niya ako ng bag. Binilhan ako ni Daddy Dags ng bag. Binilhan ako ng lansones. And, lulutuan ako ng lechong paksiw kasi request ko yung birthday ko. Tapos naka-frozen lang daw yung lechon, di pa nila niluluto kasi nga Hinintay ka? Hinintay ako. So bukas, dun kami kila Mama mag-lunch. Hindi na kami ngayon makakapunta doon kasi kasi kung pupunta kami doon, malilate kami ng uwi. Syempre tulog na sila, so may istorbo. Kaya sabi namin bukas na lang kami, doon kami magla-lunch. And dumating na yung package si Tita Yana. Kaya lang walang tao sa bahay kanina. So bukas i-deliver ng LDC. Oo nga eh. Dito mahigpit eh. Kailangan talaga yung receiver kung sino yung nakapangalan. So yung mga pwede kong isama sa giveaway. So sabi naman yung Tayana, ako na bahala sa mga pinadala niya kung pamimigay ko or kung ano ikikip ko tsaka pamimigay ko. So yung mga kasama doon, isasama ko sa giveaway ko next week. Yay! Finally, matutuloy na yung giveaway ko. So, yun lang. Later na lang ulit. Wait lang, napagod ako sa kakadaldal ko. Sa Army Navy pag kumakain ako dyan. Pala kami yun sa Yellow Cab. Huwag na? Huwag na? Oh, heavy rin eh. Tsaka may mga bago sila dito. Pero order pa rin namin yung New York's Finest. So, ayan. Dito na kami sa Yellow Cab. Kasi hindi rin ako kumain kanina. Dapat magka-Army Navy si Heinz. Kaya wala akong kakainin sa din. Ay, hindi ka nag-ain. Hi guys. So, inisip ko siya. Wala na kakain na rin. Gusto na lang kami. Kasi sabi ko, di ba kasi sa inyo ka na, antayin ko muna siya. Kinain ko lang talaga yung macaroni kaya ako kumain kanina. Kasi kahapon ko pa yung pinag-save. At least, maybe satisfied.
from the Pearl of the Orient Seas. Kanina pa naman. Oh. Si Hines ang aga-aga bago siya umuskis lang sa akin. Kasi lapit-lapit siya sa akin. Paano ba naman? Kasi nag-blower ako ng hair. Tapos habang nag-blower ako, nakita ko siya, nakahiga. Tapos nakakumot, naka-quarter siya, gano'n, ginaw-ginaw. Tapos yung ulo lang nakalabas, tulog-tulog. Parang pagong, ginaw-ginaw. Walang pakialam eh. Ako ginising ko, di ko natigas eh. Kiss lang hanggang sa magising ako kanina. Ito talaga, naging ganyan yan. So sweet. Kahit na nababate pa ako, kasi syempre lang yung sabi nga nila, biruin mo na ang lasing, huwag lang ang bagong gising. Siya talagang sobrang kiss lang kasi ka talaga nitigilan. Pero sabi ko, okay lang, at least naman, sweet naman yung asawa ko. Kinikiss naman niya ako, hindi niya ako binubwingset. So, ayun, thank you pala sa mga bago nag-subscribe, guys. Maraming salamat. Enjoy lang kayo. So, yun lang. Lagi na lang yung ano ko. Lagi ko mag-end ako ng vlog. Puro ko, yun lang. Avoid ko na. Nagiging filler mo. Oo, nagiging filler ko. Naman ko ba? Sige guys, later So, pag nagaganaw sa tayo. Tayo mo na lang ako. Wait lang. Hindi ko pala na-vlog yung kinain namin na ubos na. Pero pinost ko naman siya sa Instagram. So, yun lang guys. Punta na kami mamaya sa 7-Eleven. Bibili kami ng mga chips kasi manonood na kami ng Friends with Benefits. So, puro kami throwback movies. Wala nga naman, sirs. Gusto ko yun habang nanonood ako eh. Ay, wala. Hindi ako nakapag-grocery. Yay! Meron? Ay, ayoko niyan. Original yung gusto ko. Ay, meron sa dulo. Dito 14 pesos, 7 pesos to dun ah. Doble. Tsaka bibili ako ng mogu-mogu. Ikaw. Ayan, nanonood kami ng Vice Ganda. Sana na maabot ako si Sarah Labati kasi gandang-ganda ako sa kanya. Hello! Like dito dali, para tayo. Oops, baka makita yan. Yung ano mo. Sugat mo. Sugat? May sugat tayo. Dito sugat. Ay, nako. Lika dito dali. Maalam ka na. So, ayan. Yep. Good night, guys. And have a great day, okay? Or, Great day? so, ano ba ngayon? Umaga na ba? Hindi. Oh, hindi wala na si Sarah So, Laban. good night ulit. Good night, guys. And hope you had a great day. Bye, guys. Bukas na lang. And off na po. Ciao! Bye. Thank you so much for watching, guys. And God bless. Bye! Ay, nako! Papansin! Bye, guys!